Nayanig ang Senado, nayanig ang mga balat sibuyas. Isang bulong-bulungan ang tuluyan ng sumabog ngayon. Isang blind item muna tayo, mga kaibigan. Sino itong mga politikong panic mode? Ngayon, dahil sa hawak na resibo ng AMLC at ng Korte Suprema. Truth bomb! Sila na nga. Bistado ang mga palpak na kasunduan. Supalpal ang mga argumento. Kung akala ninyo ay makakalusot kayo sa batas at sa investigasyon ng hustisya, nagkakamali kayo. Dahil kapag si Senador Marcoleta ang nagsalita, kapag si Katunying ang nag-interview, at kapag si Professor Malu Tikia ang nagbigay ng banat, tsak, bulagta ang kasinungalingan. Magandang araw, Pilipinas. Kamusta sa ating mga masusugid na mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na gabi-gabi ay nakatutok, at sa mga taxpayers na pagod na sa mga palpak na pamamalakad na sumisira sa ating kabuhayan. Ngayong araw, hindi lang basta opinyon ang ibibigay natin. Ialam nating lahat ang katotohanan dito sa hashtag #WalkWithLand. Hindi tayo natatakot magsalita. Heto ang mga resibo, heto ang mga dokumento. Manatili kayong nakatutok hanggang sa huling minuto dahil hihimayin natin ang bawat detalye ng batas na binaluktot. Pero itinama ng tunay na mga eksperto, mga kaibigan. Okay, mga kababayan, bago natin ilatag ang mga nagagandahan at naglalakihang mga ebidensya sa atin, mga kaibigan, at sasabihin po natin yan, nais ko muna kayong itulak sa totoong laban. Sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na po sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. I-click ang join button at subscribe ngayon para hindi ka mahuli sa mga high-value content at mga totoong kaganapan sa likod ng mga headlines. Salamat at kita-kits sa laban! Ngayon mga kaibigan, bakit ba ito napakahalaga sa bahay, buhay at kabuhayan ng ordinaryong mga Pilipino? Bakit kailangan makialam ang masa? Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay mga kasunduan sa pamahalaan na may epekto sa kaban ng bayan. Kapag may nakapasok na palpak sa regulasyon, sino ang talo? Tayo ang mga mamamayan. Kaya naman, nang magsalita si Senador Marcoleta sa tanyag na interview ni Katunying, naging malinaw ang lahat at nakita po natin ang kanyang kalusugan ay hindi naman po ganun kalala. No? Maraming salamat, Katunying. Huwag tayong papayag na daanin tayo sa mga mabulaklak na salita na matuta ng interes ng ilan. Panoorin natin mga ito, mga kaibigan. Continue po natin ito. Pero bago po yan, isa munang pasabog. At ito po ito na po, i-play po natin yung interview po ni Katunying kay Senador Marcoleta. Senator si Dante Marcoleta, binisita ko nandito. Dante, batiin niyo naman yung mga kapatid nating nagmamahal sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay dadaan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananay kahit na medyo magtagal po. Thank you po, Ayun, Okay, tapos na po, Hay, nako, maraming salamat naman, Senador Marcoleta, no? Talagang, facts first, analysis next. Sa interview na ito ni Katunying, na alam naman nating walang inuurungan sa pagtatanong, talagang sinabi po ni Senador Marcoleta na tiyagain lang po natin, no? Na
At the end of the day, at the end of the tunnel, ito naman po ay malalagpasan ng taong bayan at malalagpasan rin po niya. Ay tingin ko sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, si Senador Rodante Marcoleta ay makaka-attend na po sa Senado. Lalong-lalo na po dinismiss po ng COMELEC ang kaso niya doon sa SOSE. Yung SOSE na yun ay related po sa plunder na isinamahan. Ano ka ngayon, Boying? Ay, nako. Parang natin alam nyo may mga bulong-bulungan po no. Si Boying Rimulya daw po ay magiging Supreme Court Chief Justice. Naku po! Ito ang resibo Ayon sa pag-aaral at pagbubunyag, nakita mga kahina-hinalang takbo ng mga pondo. Ito ang sinasabi nating shocking truth. Paano maididepensa ng mga kalaban ng administrasyon at mga balat sibuyas na politiko ang kanilang sarili kung ang mismong records ng EMLC na ang nagpapakita ng irregularidad. Ang hearing sa Senado ay hindi sarswela. Ito ay para sa paghahanap ng hustisya. Kaya kapag nakita mo ang depensa ng kabila, puro sila iwas, puro sila drama, supalpal sila kay Marcoleta. At hindi lang dyan nagtatapos ang kwento mga kababayan Pakinggan natin, tignan natin ang naging banat ni Professor Malu Tiquia. Kilala natin si Prof. Malu isang tanyag na political analyst na walang sasantuhin pagdating sa palpak na sistema. Ang kanyang pagsusuri direkta sa puso ng issue. Sinabi niya, at i-quote natin, hindi pwedeng magtago sa likod ng teknikalidad kung ang bayan na ang biktima. Boom! Panis! Supalpal na naman ang mga mapagpanggap, Ipinakita ni Professor Malu na ang mga kasunduan na pinasok ng ilang ahensya ay kulang sa legal na basihan at maituturing na disgrasya sa ating pambansang interes. No? Balikan natin ang iba't ibang pananaw para maging patas tayo. Sabi ng mga tagapagtanggol ng kabilang panig, legal naman ang proseso, dumaan naman sa tamang bidding. Pero teka muna, anong tamang bidding ang sinasabi ninyo kung ang mga dokumento ay nagpapakita ng minadaling pirmahan? Paano naging legal kung may tahasang paglabag sa mga regulasyon ng anti-graft practices? Dito natin makikita kung sino ang totoong nagtatrabaho para sa bayan at kung sino ang nagpapakasasa sa posisyon. Pinatunayan ni Senador Marcoleta, Katunying at Professor Malu Tiquia na kapag may matibay na paninindigan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Okay mga kababayan, narito na tayo sa dulo ng ating talakayan para sa araw na ito. Ito ngayon ang ating deep explainer at ang aking konklusyon, ang hatol nila. Malinaw pa sa sikat ng araw na kapag pinagsama mo ang talas ng batas ni Senador Marcoleta, ang diretsahang pamamahayag ni Katunying at ang walang takot ng pagsusuri ni Professor Malu Tiquia, walang espasyo ang kasinungalingan. Nabisto ang mga palpak na kasunduan at napatunayan na ang hustisya at ang kapakanan ng mamamayan ang dapat laging mangingibabaw. Huwag nating haayahan na takpan ng ingay ang mga totoong resibo. Anong inyong opinyon sa matinding pasabog na ito? Sumasang-ayon ba kayo na naging banat ni Senador Marcoleta at Professor Malu Tiquia? Ibahagi ang inyong mga saloobin at mag-comment sa ibaba. Siguraduhin nating makabuluhan at mapanuri ang ating talakayan. Muli mag-subscribe, i-share ang video na ito at sumali sa ating lumalagong komunidad patungo sa 100,000 subscribers. Ako si Lan, nagpapaalala sa inyo, think deeper with #WalkWithLan, facts first, analysis next. Maraming salamat at mabuhay ang katotohanan! Hanggang sa muli,